Samantala, 40 milyong piso raw ang tinanggap na komisyon ni Ruby Tuason para sa kanyang mga transaksyon kay Janet Lim Napoles. Dinetalye rin niya kung sino-sino mga mambabatas ang nakatanggap din umano ng kickback. Narito po report ni Chino Gaston. You're an eyewitness. That is, in the words of the Secretary of Justice, slam dunk evidence. Or, in my own words, that is bullseye. Dahil nakita mo mismo eh. Ano pa ang kailangan natin dito? Kailangan patayin yan si Mrs. Tuason, but her testimony will remain in the records, and that is under oath. Kung si Senador Miriam Defensor Santiago ang tatanungin, si Ruby Tuason ang perfect state witness sa bilyong-pisong pork barrel scam. Bukod sa may direkta o first-hand na kaalaman si Tuason sa mga transaksyon, mapagtitibay rin ng account ng ibang whistleblower ang kanyang mga pahayag. Nakilala raw ni Tuason si Janet Lim Napoles noong 2004 sa pamamagitan ng mister na si Carlos Tuason. Hiniling daw noon ni Napoles na ipakilala siya kay Senador Jinggoy Estrada. 2004 din ang unang transaksyon. Si Tuason daw mismo ang naghatid ng 5.7 million pesos na komisyon sa bahay ni Estrada sa Green Hills. He returned it and then I returned it to them. Sabi pa sa akin ni Mr. Paul, sayang. Sayang ang sabi ni Janet Lim Napoles. She asked me why. Ewan ko. Nalaman na lang niya na natuloy pa rin ang transaksyon sa pamamagitan ni Matt Ranillo. Si Tuason pa raw mismo ang naghatid ng 11.97 million pesos sa isang bahay sa Dasmariñas Village. Naroon daw ang staff noon ni Jinggoy na si Pauline Labayen at si Justa Tantoco, dating aide ni Dr. Aloy Ejercito. Kasama si Labayen sa unang batch ng mga inireklamo dahil sa pork barrel scam. 2008 na raw ulit naging go-between si Tuason sa mga transaksyon ni na Jinggoy at Napoles. Bukod sa bahay niya sa Green Hills, naghatid din umano ng pera si Tuason sa isang comedy bar doon at maging sa opisina ng senador sa Senado. She usually met by one of his people and would escort my car. He would escort my car going in and I don't know what he tells the guard. So I could be dropped off all the way inside and that's where I go down. Itinuro ni Tuason ang isang Alfredo de los Reyes na sumundo sa kanya mula sa basement ng Senado hanggang sa opisina. Security aide ni Estrada si de los Reyes. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Jose Balahadia, staff pa rin siya ni Estrada. Sa mga transaksyon naman kay Senador Juan Ponce Enrile, sinabi ni Tuason na ni minsan ay di nila napag-usapan ng PDAF. Ang katransaksyon daw ni Tuason ang Noy Chief of Staff ni Enrile na si Attorney Gigi Reyes na matagal na raw niyang kakilala. Madalas sa mga restaurant, nagkakapalitan ng pera. Ilang beses lang daw niyang nakita si Enrile sa mga meeting. Magkakape lang daw ito o di kaya susunduin lang ang kanyang Chief of Staff. Nagpapanggap-panggapan siya na wala siyang pakialam doon sa pinag-usapan ninyo. No? Kasi wala kang nakikita na overt act niya. Wala po. Wala. Ngayon, I want you to know na kung wala siyang kibo, that still is incriminatory because under the Civil Code of the Philippines, silence means consent. Sa Malampaya Fund scam naman, ang namayapa niyang kapatid na si Remy ang nagsilbi umanong middleman. Dinadala raw ang pera sa bahay nila at kukunin ito ng umano'y contact nila sa Malacanang na si Attorney Jess Santos, dating abogado ni First Gentleman Mike Arroyo. Sabi ni Tuason, handa niyang ibalik ang lahat ng komisyong natanggap niya sa mga transaksyon. Aabot daw ito ng 40 million pesos. Talagang sakripisyo because you have to sell your properties. Would you have to sell your family home? Where I you only live? have one asset, which is my house. So you'll have to I'll sell have your... to sell my house. So that's really a sacrifice on your part. Ano? It's a very small price to pay. At kung di man mapagbibigyan ang hiling niyang maging state witness, I pray Provisional. that if I would not get anything like that and I were to go to jail, I pray to the Lord that He take me. Huwag naman sana ho. It's okay. I'd rather die. But I'm serious. I mean, I would die if I were to go to jail. I know I will. I'd probably get a heart attack or Yes, ma'am. high blood, which I am hypertensive. iparatawag naman para sa susunod na pagdinig sina Ranillo, Tantoco, Santos at si Energy Regulatory Commission Chair Zenaida Ducot. Kasali si Ducot sa batch 2 ng mga sinampahan ng reklamo sa Ombudsman kaugnay ng PDAF scam. Nagsilbi umano siyang ahente para sa ilang kongresistang dawit sa kaso. Chino Gaston, GMA News.